sila pa isang tunog eh, parang ano ba yan sir? Parang martial law na ba o kailangan na ba tayong pumunta magka-class talaga pumunta ng Maynila? Yung mga magkaroon ng pananabutahe sa mga maisog rally. A1 information because mismong Tagaloob ang nagparating ng mensahe sa atin na merong special flight galing ng Maynila papuntang John F. Kennedy Airport ng maisog dyan sa Manhattan sa New York City. Ewan ko kung sinong gumagastos dyan. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Siguro maging mapagmatsyag ang Pangulo at yung mga nakapaligid sa Pangulo sapagkat this is sending a very bad signal sa taong bayan na kanina lang galing ako sa palengke ang sentimento ng mga nasa toda, nasa mga pwesto talagang hindi maganda lahat sila pa isang tunog parang ano ba yan sir? Parang martial law na ba o kailangan na ba tayong pumunta magka-class talaga pumunta ng Maynila? Yung mga ganon. Kung akala nila nakakabuti sa kanila yung ginagawang pangharang kung sino man yung kaporal dyan, kung si Mr. Tambaluslos man yan o si Mrs. Tabing Ilog nako mag-ingat-ingat dahil sa ito po ay maaring maging mitsa ng pag-ulit ng kasaysayan. Halimbawa na lang may kwento ko rin sa inyo sapagkat tinututukan ko itong maisog rally global sa Amerika at saka sa Japan. Nakatakda na yan June 2 sa New York City at sa June 8 sa Japan. Pero ang A1 information ko ay hindi lamang dito sa Pilipinas gustong magkaroon ng pananabutahe sa mga maisog rally. A1 information because mismong Tagaloob ang nagparating ng mensahe sa atin na merong special flight galing ng Maynila papuntang John F. Kennedy Airport sa June 1 at ang layunin nito ay kunyari magkukunwari sila na kasama sa a walk for freedom o yung parada ng maisog dyan sa Manhattan sa New York City. Ewan ko kung sinong gumagastos dyan. Tapos there is also anong tawag ito? Kaya kung gusto niyo dalawa, Jade at saka ni Kwan na malibre pamasahin nyo, magpalista na kayo doon sa naglilista riyan. Sasakay na lang ako sa chopper mo, Sir Jay. Okay na ako doon. Tapos meron ding na-organize sila about 40 of them, galing naman ng Florida, lilipad papuntang Newark sa June 1 din para anong tawag nito, hindi pa malinaw kung anong gagawin nila, kung sila ay magsasagawa ng separate parade, pro BBM parade, or sa Bisaya pa musagol sila diyan sa pagmamarcha ng maisog Amerika. So yan ang latest development diyan para sa June 2. Opo. Sir Jay, sa hinahaba po ng panahon ng inyo pong pag-aanalisa sa mga bagay-bagay na may kaugnayan sa politika, ito pong mga sumasali sa mga maisog peace rally ay hindi po mga kaliwete o hindi po mga leftist organization. Kasi pag sinabi po nating left, syempre kahit sinong gobyerno, anong gobyerno, walang tama sa kanila. Ito yung mga bumoto pabor sa unity at ngayon parang nagising sa katotohanan. Ano po masasabi niyo doon, sir? Ito kasi yung naghahanap ng matinong gobyerno. Karamihan diyan, if not all of them, kasi hinahanap. Naka-angkla ito doon na rin sa pangako number 1 nung bago mag-eleksyon na sinasabing continuity. Continuity sa mga programa na nakakabuti para sa mamamayan, katulad ng pagbibigay ng tamang serbisyo
at yung sapat na pagkain, no? Nagumpisa yan sa pagkain doon sa bagamat ginagawa nilang katatawanan ngayon, pero isang malaking pangyayari diyan yung nangako ka o nanaginip ka o binalisawsaw ka na kayang-kaya mong magbigay ng 20 pesos na kilo ng bigas, malabo. Tapos ngayon meron naman silang pakulo na 29 raw. Unang-una, simple arithmetic lang yan. Kung binibili mo ang palay ng 30 pesos ang bawat kilo, paano mo may bebenta ang bigas ng 29? Di lugi na. O tapos, ang masama pa riyan, hanggang ngayon ay hindi pa nila may paliwanag ng gusto kung bakit nila ibinenta yung stock ng NFA ng 25 pesos bawat kilo sa private na traders na pagkatapos papuputiin lang ng konti, ibebenta ng 58 naman sa ng private sector na pinagbentahan nila. So, isa yan sa talagang ang hirap ipaliwanag kahit sa Plaza Miranda, kahit saan mo ipaliwanag yan. Hindi matatanggap ng tao yung paliwanag diyan. So, yan. Yes, Sir Jay, kasunod nga noong hindi natuloy na maisog rally dyan nga sa Tacloban ay nagpalabas ng pahayag, open letter po to the people of Tacloban and the Philippines, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At siguro basahin natin para mas lalo pang marami pa ang makarinig at malaman itong nilalaman nga ng sinasabi ng dating Pangulong Duterte. In English ito I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruption in their lives. This is for all those whose flights have been canceled, travel to the city have been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruptions, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. All these plazas or places and activities have one thing in common. The Maisog Rally scheduled on May 25, 2024 as part of the Marcos administration's policy of stifling peaceful dissent. They are doing everything to prevent this rally from happening. This is not the first time. They succeeded in preventing the rally in Bulacan province. First in Malolos City and then in the town of Bustos. They failed to do that in Davao City, Cebu City, Tagum, Davao del Norte, and Dumaguete City. Innocent government workers were there relieved or suspended, yung mga nagurgur nga, as collateral damage to these rallies, including Davao del Norte, Governor Edwin Hubahib, and Cebu City Mayor Michael Rama. The message is clear. Unless you do your part in thwarting these rallies, you pay dearly for it. If only I would be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that is not the case. Among other things, the economy will worsen, the peace and order situation will further deteriorate, and a war that does not concern us will break out anytime. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the ones sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family, but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation, that I cannot allow to happen. I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. I was city mayor for 22 years and president for 6 years. But I never ever prevented anyone from exercising his or her right to peacefully assemble. Freedom of expression is very important, and even more to now when there is no transparency, accountability, peace, and security in our country. It is a sad day for Philippine democracy. On second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve democracy and the rights that come with it. As someone once said, they have rights who dare defend them. It is in defense of those rights that we speak up and continue to speak up until those who seek to deprive us of them will get the message that will not allow them to do so. Once again, my apologies not only for indirectly being the cause of all the inconveniences hit upon all of you by the forces of darkness that threaten not only our rights to express our grievances, but the very existence of our nation. I apologize in advance for more of this because we will not be cowed into submission until we are allowed to freely speak once again. Again, my apologies
to the people of Tacloban and the entire Filipino nation for whatever inconvenience, difficulty, and even suffering this may cause them. At the end of the day, it is not for my own benefit, but for every Filipino citizen. From Rodi Roa Duterte. Ano ho ba ang dating sa inyo itong mensahe na ito, Sir Jay, mula mismo sa dating Pangulo ng bansa? Ito'y hayagan na talagang pagsasabi na hindi kung inaakala ng mga o ng presidente o ng kung sino man ang nakapalibot sa kanya na gumagawa nitong kalapastanganan sa karapatan ng mamamayan na salig sa salig ang batas, nagkakamali sila sapagkat dito sinasabi ng dating Pangulo at ng mga miyembro ng Maisog na ito ay magtutuloy-tuloy, no? Sapagkat hindi kinakailangang hayaan na mamuhay itong ganitong pangyayari sa isang malayang lipunan o demokrasya. Kung lalaliman pa ito, ay ibig sabihin to mas masidhi, mas marubdob ang mga susunod na pangyayari para bigyan ng katuparan itong kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon. Kasi parang nakikipaglokohan na itong ayokong magsabi ng pangalan sapagkat hindi naman tayo sigurado kung sino talaga yung mga nagutos. Pero we can only conjure na anong tawag nito, ang mga Romualdez ang diyan sa particular, no, diyan sa area ng Tacloban ay siyang kaporal, no. Isipin mo, ilalagay mo lahat ng mga heavy equipment, lahat ng truck, kunyari magkakaroon ka ng subasta, parang hindi naman tayo pinanganak kahapon, tapos lahat ng ticket ng eroplano bibilhin nila, papareserve nila, babayaran nila, pagkatapos para wala kang mabiling ticket kung gusto mong lumahok o pumunta riyan sa naturang pagtitipon.